dahil ka po mga kuya, ito yung part 5 natin po mga kuya, na talagang ito yung panghuli natin sa about banal na Eucharistia. Ano ba ang ating mga patunay dito na talagang naghihimala ang body of Christ, of Jesus Christ, sa pagdating ng banal na misa po mga kakuya, sapagkat maraming mga binyagang Kristiyano na hindi din naniniwala nito kahit binyagan ng mga Kristiyano, at lalo na po sa mga kaya ng iba umaalis pagka-Kristiyano at lumipat sa ibang sikta sapagkat hindi nila maunawaan ang ganitong mga doktrina. Ito ay mystical talaga, na mystical na tinuturo ng ating Panginoong Hesus na nangyayari na Diyos lamang ang nakakagawa nito. So ano bang patunay natin po mga kakuya na talagang ang katawan at dugo ni Kristo ay naging tunay, no? At sa pagdating sa hostia, no, na naging may dugo po mga kakuya. Saan ba at sino ang magpapatunay nito mga kakuya? Mayroon ba po mga kakuya? Mayroon po sa mga milagro sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo, no? Sa taon 700 AD, doon sa Lanciano, Italy, isang Basilian na pari na nagdududa sa Eucharistia ay pinakita ng himala sa kanyang pagdiwang ng banal na Eucharistia. Dahil ang tinapay at alak ay kanilang nakikita at naging tunay na laman at dugo ng Panginoong Hesus. Ito ang una na pinakamalaking himala sa katawan ng Panginoong Hesus. Sa taong 1300 AD, doon din sa Orbito, Italy, may isang pari na nagdadalawang isip din sa transubstantiation. Pagkatapos niyang konsegrahin ang hostia ay dumudugo sa korporal puti na tila, at ito ay nandyan pa hanggang ngayon. So mga kuya, klarong-klaro po, no. August 14, 1730, no, doon naman sa Siena, Italy, isang magnanakaw pumasok sa simbahan at ninakaw ang koburyum na mayroong laman ng banal na hostia. Pagkalipas ng 2 araw, ang hostia ng laman ng koburyum na ninakaw ay nakita doon sa ibang simbahan na inilagay sa offering box at marumi na. Dahil marumi na, hindi na ito ibinigay sa mga tao at hinayaan na lang itong lumubha. Subalit pagkalipas ng 10 taon, ang hostia ay nanatiling bago o sariwa. Ang hostia ay nandyan pa hanggang ngayon. So sa April 28, 2001, bago lang po ito mga kuya, doon naman sa St. Mary's Parish, no, and Tiratokonam, no, sa India, ang pari ay biglang nakakita ng 3 pulang bahid sa hostia. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, kaya ibinalik niya ang hostia sa tabernakulo. Pagkatapos ng ilang araw, tiningnan ng pari ang hostia at nakita niya na ang 3 bahid ay nagiging mukha ng Panginoong Hesus. Sa taong 1300 in Portugal, doon din sa Santarém, Portugal, taon 1300 AD, may isang babae na nabagabag sa kanyang asawa. Nagpunta siya sa isang mangkukulam at ang hiningi ng mangkukulam ng kabayaran ay isang banal na hostia. Kaya nagsimba ang babae at ang nagkomunyon. Ang hostia ay kanyang kinuha sa kanyang bibig at binalot upang dalhin sa mangkukulam, ngunit paglabas niya sa simbahan, dumudugo ang hostia at ibinalik niya ito sa pari, at ito ay nandyan pa hanggang ngayon. So therefore po mga kuya, isa lang ito sa mga himala ng nangyayari o milagro sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga malinaw sa ating part 1, no, part 3, na talaga kapag body of Christ lang ating natanggap o hostia, no, hindi kasama ang kanyang dugo, ay therefore iisa lang po yun mga kuya, walang katawan na walang dugo. So dito po sa ating topic ngayon, na pinakahuling topic sa about Eucharistia, ito yung mga himala talaga mga kakuya na nangyayari hanggang ngayon. Hanggang sa ngayon nandyan pa, no, sa mga sa mga taong nagdadalawang isip pa kung totoo ba yung mga sinasabi ng Santa Iglesia na naging katawan at dugo. Kaya nga mga kakuya, na bago tayo tumanggap sa banal na dugo, katawan ni Kristo sa tinatawag na hostia sa araw ng linggo, na talagang pinagdilay-nilayan natin ang ating mga sarili na may malaki ba tayong kasalanan o mortal sin na nagawa na hindi tayo pwede mag-receive niyan po mga kuya, sapagkat lalo tayong nagkakasala sa Diyos. So makatanggap lang yan yung mga taong may venial sin. Sa pamagitan po ng entrada ng Holy Mass, no, doon pa lang kasi may pagsisisi ang mangyayari, no, kaya doon pa lang nawawala ang mga venial sin po mga kakuya. So maaari na po tayo tumanggap ng banal na hostia po mga kakuya. So
Dito lang po mga kuya sa mga anti-Catholics na hindi pa naniniwala na sana milagruhan sila ng Panginoong Hesus na ang tunay na milagro, no, katawan at dugo ng Panginoong Hesus na manawa makikita nila at ma-inspired sila po mga kuya. Lalo na po sa mga binyagang Kristiyano na marami talagang umaalis sa dahil dito. Dahil noong una pa man ay marami nang tumatalikod kay Kristo na hindi na sumasama sa kanya sa kanyang pangangaral. Dahil dito sinasabi ni Kristo na siya ang tunay na pagkain na bumaba mula sa langit. So marami talagang tumalikod nung sinabi ni Kristo iyon. So tinanong niya ang mga apostoles, kayon din ba tayo tatalikod dahil rarinig at katulad sa kanila po, sabi ng mga alagad, sino po ang aking, saan po kami pupunta po, Panginoon? Sapagkat kayo po ang tunay na salita, no, ng Diyos. At ibig sabihin, si Kristo talaga ang tunay na liwanag at tunay na katotohanan po mga kaya dapat lang tayo na makinig kay Kristo po mga kuya. Kasi sapagkat hindi tayo nakikinig kay Kristo, siya kasi ang daan na para pakinggan natin siya po mga kakuya sa pamagitan po ni Hesus Kristo. So muli, maraming salamat at God bless at magsuri at napaka-inspired ang sa ating Holy Eucharist. Nawa, napakadalo po tayo at hindi natin ipagpalit ang araw ng linggo sa mga iba't ibang gawain, trabaho man yan o ano pa, o mahalaga yan. Basta huwag nyo ipagpalit ang banal na linggo sapagkat matatanggap natin dyan sa banal na misa si Kristo mismo. Dyan sa banal na misa, nandyan ang presensya ni Kristo sapagkat nandyan ang banal na Eucharistia na siya ang tunay na pagkain at siya ang tunay na liwanag sa buong sangkatauhan. At God bless at maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the